Imagine this. Kahit gaano ka pa kasipag magtrabaho, lagi ka pa rin kapos. Lagi ka naghihintay ng next sweldo para mabuhay. The truth is, maraming tao ang hindi nagiging broke dahil kulang ang kita, kundi dahil mali ang money habits nila. Kaya in this video, pag-uusapan natin ang 7 bagay na dapat mong iwasan para hindi ka maging broke at mahirap. Kung maiiwasan mo ito, mas mabilis mong maabot ang tunay na financial freedom. Let's start with this question. Bakit nga ba laging broke ang ibang tao? Ang common na sagot ng karamihan kasi maliit ang sweldo ko. Pero ang totoo, hindi laging about sa income. Ang tunay na dahilan, mali ang money habits. Kahit magkamilyon ka pa, kung mali ang ugali mo sa pera, mauubos din yan. Think about it. Ilang artista, athletes o lotto winners ang nagkaroon ng millions. Pero nauwi rin sa pagiging broke. Bakit? Kasi hindi nila naiwasan yung mga habits na pag-uusapan natin today. So kung gusto mong hindi ka maging next victim ng sarili mong bad habits, panoorin mo hanggang dulo. Unang dahilan kung bakit laging broke ang iba, living paycheck to paycheck. Ito yung cycle na bawat sweldo, ubos agad, bago ba dumating ang next cut-off. Walang natitira for savings, walang emergency fund, at kapag may biglang gastos, utang agad yung solusyon. The problem is, once masanay ka na sa cycle na to, parang ang hirap na niyang i-break. Kaya kahit tumaas ang sweldo mo, lagi ka pa rin kapos. Lesson? Always pay yourself first. Kahit maliit lang, magtabi ka muna ng savings bago ka gumastos. Kasi kung lagi mong inuuna ang gastos, wala talagang matitira para sa future mo. By the way, kung relate ka dito at gusto mong matuto pa ng practical tips sa pera, make sure to like this video para mas marami pang Pinoy ang ma-inspire na ayusin ang finances nila. Second mistake, borrowing for lifestyle. Ito yung pag-utang hindi para sa negosyo o asset, kundi para sa bagong cellphone, bag, travel, o kahit kape araw-araw gamit yung credit card. Ang ending, lagi ka naghahabol ng bayarin at yung sweldo mo napupunta lang sa interest. Remember, yung utang is not always bad, pero dapat ginagamit siya to buy or build assets, not liabilities. Kung uutang ka, siguraduhin mo na kumikita o nag-a-appreciate yung pinaggagamitan. Lesson, huwag umutang para lang sa luho kasi ang utang para sa lifestyle. Yan ang pinakamabilis na paraan para maging broke. By the way, curious ako, ikaw ba, anong tingin mo yung mas okay? Gumamit ng credit card o cash lang? I-comment mo sa baba. Gusto ko rin makita ang thoughts nyo at makakatulong din ito sa ibang viewers na natututo about money tips at debt management. Number 3, not having an emergency fund. Alam mo ba na isang biglang sakit, aksidente o kahit simpleng appliance breakdown lang, pwede ka nang mabaon sa utang kung wala kang safety net. At dito, madalas bumabagsak ang karamihan. Kasi iniisip nila, bahala na, may utang naman. Pero ang reality is, mas mahal ang utang kaysa sa paghahanda. Kung may 3 to 6 months worth of expenses ka na nakaset aside, hindi ka basta matitinag kapag may emergency. Yung lesson, treat your emergency fund as your financial shield. Hindi glamorous, pero ito ang magliligtas sa'yo sa pagiging broke. And hey, kung gusto mong matuto pa ng ganitong klaseng financial freedom tips, make sure to subscribe to the channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na strategies on saving, investing at pag-build ng passive income. Number 4. No financial education. Karamihan sa atin, graduate ng school, pero hindi graduate sa money management. Hindi tinuturo sa classroom kung paano mag-budget, mag-invest, o kahit paano umiwas sa scam. Kaya maraming naloloko at nauubos ang pera kahit mataas ang kita. Lesson, the best investment you can ever make is in your own financial education. Magbasa ng books, manood ng videos tulad ng mga videos natin sa Phil Mentors. Kaya don't forget to subscribe dahil magbibigay pa tayo at gagawa tayo ng mga libreng free financial education videos para sa mga Filipino. Sumali sa communities. May ginawa tayong libreng online communities para sa mga Pilipino na gustong matuto about handling their finances, pag-negosyo at pag-invest. Visit mo lang philmentors.com/free. Ilalagay din namin yung link sa description below. Kasi the more you learn, the harder it is for anyone to take advantage of you. And speaking of learning, kung tingin mo may kakilala kang dapat marinig ito, share this video sa kanila. Malay mo, dahil sa simpleng share mo, matutulungan mo silang umiwas sa pagiging broke. Number 5. Keeping only one source of income. Kung sweldo lang ang inaasahan mo,
delikado. Isang layoff, isang sakit, or kahit biglang emergency, pwede ka nang mawalan ng cash flow. Yung mga yumayaman hindi lang sa sweldo umaasa. Meron silang side hustles, business at passive income streams na patuloy na bumubuhay sa kanila kahit matigil ang main job. Lesson, don't put all your eggs in one basket. Build multiple streams of income para may safety net ka at may pang-invest ka pa. At kung gusto mong matutunan agad kapag nag-upload ako ng bagong money tips and income strategies, make sure to hit that notification bell para ikaw ang unang makapanood. Wrong circle of friends. Ito yung number 6. Kung lagi kang kasama sa barkadang hilig gumastos, shopping gimmick, bagong gadgets, mahihila ka rin sa overspending. Sabi nga nila, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung gusto mong umasenso, dapat kasama mo yung mga taong marunong mag-budget, nag-i-invest at may pangarap sa buhay. Kasi kung mali ang circle mo, kahit anong sipag at ipon mo, mauubos din. The lesson? Choose your circle wisely. Surround yourself with people who push you towards financial discipline and financial freedom. By the way, gusto kong marinig ang thoughts nyo. Anong money habit ng barkada o circle mo ang nakatulong o nakasira sa finances mo? I-comment mo sa baba and don't forget to use the words money habits or financial freedom para makita rin ng ibang viewers at makatulong sa channel. Number 7. Thinking short-term only. Ito yung YOLO mindset. You only live once mindset. Gastos agad ngayon. Bahala na bukas. Oo, enjoy today. Pero kung walang plano for the next 5 to 10 years, mauubos at mauubos ang pera mo. Maraming tao ang nauubos ang yaman kasi hindi sila marunong mag-balance ng present enjoyment with future security. Lesson. It's okay to enjoy life, pero always have a plan. Save, invest, and build for tomorrow. Habang ini-enjoy mo ang ngayon. And kung tingin mo, kailangan din itong marinig ng mga kaibigan mo, don't forget to like this video para mas ma-recommend ng YouTube and share it with your circle para sabay-sabay kayo maka-achieve ng financial freedom. So ayun, those are the 7 things you should avoid kung ayaw mo maging broke at mahirap. Kung mapapansin mo, hindi lang talaga kita or income ang problema. Kasi kahit mataas ang income mo, kung mali ang habits mo, mauubos din. The real key is discipline and awareness. Kung iiwasan mo ang 7 mistakes na ito, mas madali mong mabubuo ang ipon mo, investments mo, at syempre, financial freedom mo. It's not about how much you earn, it's about how small or how smart you manage it. Kung gusto mong magsimula na ayusin ang pera mo, step by step, I created a free Filipino Wealth Starter Kit. Pwede mo siya ma-access. Visit mo lang philmentors.com/free. Nandun ang guides kung paano mag-ipon, mag-invest, magsimula ng passive income kahit maliit pa lang ang puhunan. And syempre, don't forget to like this video, subscribe, and share it with friends para mas marami pa tayong matulungan na hindi maging broke. See you sa next video at see you sa online free community. Visit mo philmentors.com/free. Libre yan. See you there.